Hello pong muli mga katambay, nagbabalik po ang inyong lingkod. Si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan, kinukomentuhan po ng inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin dito po sa isang balita ng GMA 7 mga katambay, na talagang alam naman natin, malapit na SONA. Itong darating na Lunes ay magkakaroon na po ng SONA, kaya po gumagawa po ng paraan ng ating gobyerno. Ito na po, yung pampabango po ng SONA, yung 29 bigas. Kaya lang po, alamin natin kung saan po itong 29 bigas na kung saan lalabas mga katambay. Pakinggan po natin ang balita, saka natin kuwentuhan mga katambay. Mas palalawigin daw ng DA ang mga kadiwa site na nagbebenta ng 29 na piso kada kilong bigas sa iba pang probinsya sa bansa. Asahan din daw ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilihan sa susunod na buwan. Nakatutok si Darlene Kai. Noong unang ibenta ng tig 29 pesos per kilo ang well-milled rice sa Kadiwa stores noong July 5, sa 10 Kadiwa sites sa Metro Manila at Bulacan lang ito mabibili. Pero ngayon, mabibili na ito sa mas maraming Kadiwa stores ayon sa Department of Agriculture. Matagal ng plano talaga na palawigin itong ating P29 program. Ngayong araw, nagsimula na tayo sa Bacoor at sa San Pedro City, sa Laguna at sa Cavite. Agosto, magsisimula naman tayo sa Visayas at Mindanao. At base sa plano, by November, mas malawak pa. Target ng programa na maabot ng 6.9 million households o 34 million na Pilipino. Nais daw ng DA na i-extend ang trial period nito sa isang taon. We want to get again yung critical information and challenges, of course, on demand, supply, logistics, and administrative concerns. Ngayon, the past 3 weeks na nag-implement tayo, nakita natin yung mga concerns, halimbawa, saan dapat mas marami kang stock na ilagay. Gayunman, mga miyembro ng 4Ps, senior citizens, PWDs at solo parents pa rin ang maaaring bumili nito. Sa mga pamilihan naman, asahan daw ang pagbaba ng presyo ng bigas sa Agosto. Dahil yan sa pagpapatupad ng Executive Order No. 62 na nagpapababa sa taripa ng imported rice. August yan, mararamdaman talaga. Yung pumasok na siya sa mga palengke, etc. 6 to 7 pesos. Yung possible 6 to 7 reduction. Within July, of course, may lumalabas na yan, pero hindi pa ganun karami, di ba? So, unti-unti pa lang dumarating yan sa mga palengke, etc. Binabatikos ng ilang grupo ng magsasaka at agriculture groups ang EO62 dahil talo raw dito ang ating local farmers. Nauna nang sinabi ng DA na maaaring maantala ang importasyon ng bigas o mag-alinlangan ng importers kung ipapatigil ang implementasyon ng EO62. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, Nakakalungkot lang po mga tambay, di ba? Ang mga solusyon ng ating gobyerno, ito po, 29 kilo ng bigas, pero hindi po lahat ng Pilipino po ay makikinabang nito. Dahil po una, priority po nito, mga 4Ps po, mga mahirap nating mga kababayan. Ang priority po ng 29 kilo o 29 pesos per kilo ng bigas. At hindi po ito ikakalat sa merkado mga tambay. Hindi po ito ikakalat sa ating mga pamilihan. Ito po sa kadiwa mga tambay. Kadiwa. Pampabango ng SONA mga tambay. At sinasabi po, ayan, meron naman po sinasabi ang DA na may posibilidad na bumaba rin po ang presyo ng bigas sa darating na buwan mga katambay. Napakarami na po. Sana po. Bakit po kailangan pang patagalin ng 2 taon mahigit mga katambay ang sinasabi natin na pagbaba ng presyo ng bigas? Bakit kaya tumagal pa ng 2 taon ang problemang ito? Na kaya naman pala solusyonan. Kahit na sinasabing pangako pa lang mga tambay, kaya naman pala. Pangako pa lang mga tambay, pangako pa lang. At itong sinasabi nga natin na 29 pesos kilo ng bigas, hindi po pala ito para sa ating lahat mga tambay. Limitado lang. Limitado. At target din naman pala mga tambay. Tumatarget ng ilang porsyento na mahigit 30 milyon ang target po nito sa buong Pilipinas mga tambay. Mahigit 100 milyon po tayo mga Pilipino, mga katabay, sa ating bansa. Ganun lang po kalit ang tatargetin mo. Magkakaroon po ito na inggitan, mga tambay. Inggitan. Limitado lang ang iyong tatargetin. Hindi
Hindi po ang target sana ng gobyerno ay buong Pilipino. Buong Pilipino po sana. Sa ating bansa ang targetin ng isang gobyerno. Di po ba mga tambay? At bakit po sa puro, tanong ni Kamanong, bakit po kaya puro sa Kadiwa lang? Ilan lang po ang Kadiwa sa ating syudad. Di po ba? Doon mo lang ilalagay lahat. Kung gusto mo makatulong sa mga Pilipino, bakit sa Kadiwa lang? Di po ba? Bakit hindi tayo maglagay sa mga palengke? Dahil yung bumibili sa Kadiwa, Pilipino. Yung bumibili rin sa palengke, Pilipino rin, mga tambay. Di po ba? Bakit nagkakaroon tayo ng sinasabing special na store? Di po ba? Kadiwa. Hindi mo naman nilagyan ng bawat barangay ay may Kadiwa. Di po ba? Kaya yung makakabili niyan at hindi pa natin alam kung ano ang lasa niyan at ano ang kalidad nung sinasabing 29 kilo o presyo ng bigas per kilo na 29 pesos. Hindi pa rin alam ng mga Pilipino dahil limitado pa lang ang pwedeng bumili. Di mo ba mga tambay? Tapos, sa Kadiwa Store, hindi po kaya nagkakaroon din itong Kadiwa Store na ito na ginagamit ng gobyerno? Dahil ito po ay pinopondohan natin. Nagtatanong lang po si Kamanong. Wala naman po yata ito, di ba? Wala naman po yata di umanong makorupsyon din dito sa Kadiwa Store, mga tambay, ng sinasabi ng bagong Pilipinas. Kaya lang, ibang-iba po magsolusyon ang dating Pangulong Duterte, mga tambay. Ang dating Pangulong Duterte, pag nagsolusyon, pangkalahatang Pilipino, pangkalahatan, lalo po sa presyuhan. Hindi po kailangan ni dating Pangulong Duterte ng Kadiwa, doon mo lang mabibili ang presyong mababa. Ipinagpapantay-pantay po ni dating Pangulong Duterte ang presyo ng 6 na taon sa grocery, sa palengke. Hindi po katulad ngayon, mga tambay. Nagtatanong lang po si Kamanong. Lagi pong nakapakabit ang Kadiwa at doon tayo makakabili. Na limitado lang ang po pwede pumunta. At ang stock, hindi naman po 24/7 makakabili ka sa Kadiwa. Di po ba? Pag naubos ang stock, kawawa ka na. Nakakalungkot. Para tayong namamalimos. Namamalimos po tayo ng ganitong, yung klase po ng sistema, para pong namamalimos sa mga Pilipino, mga katambay. Namamalimos sa isang store na kidadalang na Kadiwa. Pipila ka doon. Pipila ka. Kung talagang mga Pilipino gusto makabili ng 29 ang kilo ng bigas, pipilahan po yan. Walang awa ang ating gobyerno, mga katambay. Dahil doon mo lang nilagay. Pag naubos yung stock na yun, pang isang araw, yung mga nakapila, walang pakialam ang gobyerno ron kung mainitan man yun. Mainitan man sila, ulanin man sila ron, walang pakialam. Basta sa Kadiwa lang kayo makakabili. Sa Kadiwa pa lang kayo makakabili ngayon ng 29 pesos ang kilo, mga tambay. Kaya po, sinasabi ni Kamanong, komento ni Kamanong, hindi po makabayan ang tingin ni Kamanong dito po sa sistema na ito. Kung ikaw ay makabayan, makatao, makapilipino, pangkalahatan ang solusyon ng problema sa ating bansa. Hindi po tagmi-tagmi. Hindi po mga ginagawang parang ang ginagawa sa atin kakarakarampot, di ba? Karakarampot na solusyon ang ginagawa sa atin. Yan po ang solusyon na nakikita natin, mga katambay. Komento ni Kamanong, ang solusyon na kakarampot, Kadiwa, saka ano pa, ang ginagawa po, pamimigay ng ayuda, kakapiranggot, ayuda, pag naubos na yung binigay mo, ganun pa rin ang realidad ng buhay, mahal pa rin. Hindi po ba nasasayang lang ang pera ng taxpayer, pera ng Pilipino? Pagka ganito po solusyon ang ginagawa natin, mga tambay. Nagtatanong lang po ang inyong lingkod, mga tambay, sa mga solusyon po, sa mga diskarte po ng bagong Pilipinas natin, mga tambay. Kasi sa nakikita po ni Kamanong, may SONA, kailangan may mabanggit man lang maganda na ibabalita sa mga Pilipino at maipagmamalaki, lalo po ang Kadiwa at ang pamimigay ng mga kaperahan, pagtugon, sinasabing pagtugon sa mga kahirapan, sa mga mahirap nating kababayan, kasama ng mga farmer natin. Kung dito nga, kawawa ang mga magsasaka natin pagka ito'y nagpatuloy. Dahil alam naman natin ang puhunan ng mga magsasaka kilalaki. Gumagamit po ng diesel yan, gasolina, at mamahal na pataba. Bakit kaya hindi gawin ng gobyerno? Di ba? Sila lahat ang mga kapital.
Walang gastos. Walang gastos ang magsasaka. Di mo ba? Ibigay nila lahat ng kaperahan para dito sa mga magsasaka. Sila lahat. Lahat. Pataba, binhi. Lahat. Pagbayad sa mga pagtanim, pambungkal ng lupa. Gastosan ng DA. Lahat. Tapos DA na rin na magbebenta. Di ba? Bigyan ng sinasabing komisyon. Idea lang ni Kamanong. Bigyan mo ngayon ng komisyon ng magsasaka na doon sa lahat ng harvestin nila na wala silang gastos, bigyan mo man lang na 30% o 40% sa kita. Walang lugi ang magsasaka noon, mga katambay. Hanggang hindi na-harvest yung sinasabing bigas o palay, hanggang hindi na-aane, bigyan mo na allowance sa mga magsasaka para meron silang pantawid gutom. Yun ang nakikita ng magandang solusyon, di ba? Na hindi malulugi ang magsasaka. Di ba? Suportahan mo. Hindi yung karamihan sa magsasaka, sariling sikap, sariling gastos, sila'y nalulugi. Samantalang pagdating ng harvest, ang kumikita mga negosyante. Kaya hindi aasenso ang mga magsasaka sa ating bansa. Talagang malulugmok lang sa kahirapan. Dahil sa nagmamahal ang bilihin, gasolina, naggamit ng magsasaka, pati pa ang mga pataba, binhi, ganito lang. Pagdating ng sinasabing harvesting season, mayroon kang kalaban na ang presyo ganito lang. Bibilin sa'yo, babaratin pa. Di ba? Kaya hindi po nakakatulong masolusyon na sinasabi ng DA. Yung po yung sinasabi, pampabango lang, mga tambay. Komento ni Kamanong, pampabango lang. Hindi solusyon. Kawawa ang magsasaka, mga tambay, ang magsasaka natin. Di ba? Idea lang po ni Kamanong yun. You know? Bigay nyo, napakaraming pondo ng DA, napakaraming pondo, bilyon-bilyon, taon-taon. Di ba? Saan napupunta? You know, kung talagang gustong makatulong sa maing isda, sa mga magsasaka, di ba? Kahit yung pagod man lang ng magsasaka, at ang nalulugi dyan, tayo malulugi dyan, hindi magsasaka. Dahil taxpayer naman yan, di ba? Kung bagyuhin, bahain, hindi kawawa ang mga magsasaka. Dahil ang gumagastos taxpayer, di ba? O di hindi kawawa ang magsasaka. Pag umani naman, may kita sila. Pero pagka nasalanta ng bagyo, hindi po sila nababaon sa utang. Yun ang magandang suportang gawin natin sa ating mga magsasaka. Di ba? Komento lang ni Kamanong. Kung mali ang idea ni Kamanong, akin lang po ito, mga katambay. Hindi ko po sinasaklawan ang idea po ng gobyerno at idea po ninyo. Idea lang ni Kamanong. Dahil kung gusto natin talagang tulungan ang ating mga magsasaka, hindi nangyayari yung kinukumpetensya pa natin sa presyo pagka sinasabing harvest season. You know? Dahil yung ginagastos naman nila yun at yun din at minsan tumataas pa ang gastos. Pero pagdating ng bentahan ng palay, binabarat pa, mga tambay. Nakakalungkot. Muli po ang inyong lingkod, mga tambay, dito po sa sinasabing pampabango ng ating bagong Pilipinas, ang 29 kilo ng bigas per kilo, mga tambay. Muli po si Kamanong po, nag-iiwan po na ingatan nawa po at tis-tis lang makabango pa ating bansa. At thank you po sa mga nagsusubscribe po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong, syempre po sa YouTube at TikTok. Ingatan nawa po, mga tambay. Paalam. Bye-bye.